Magandang araw, ako po si Captain Reyes P. Acosta, Infantry Philippine Army, proud member of the OPC 61, that's 2013. So after my graduation sa OCS, I was assigned at the 9th Infantry Division and na-designate po ako as a platoon leader ng 91st Division Reconnaissance Company. So, from former AP, hanggang naging officer ako, so dito ako, yung difference ng terrain na na-encounter ko dito is dito sa Maguindanao, yung na-assign ako doon, more in puro patag ito, swamp area, may mga rivers na mahirap ang terrain. Dito naman specifically sa Caramuan, Camarines Sur, mountainous naman ito, matutulis yung mga bato dito. Nakita ko na mahirap ang terrain. So that time, 2016 is ginagawa pa lang yung kalsada. Kung maalala nyo yung survivor na pinalabas, yung mga Amerikano, dito pinalabas sa area ng Caramuan, Camsur. So doon po yung area na yon. So after na po yun, nung natapos na yung kalsada. So yung encounter namin dito, may kwento ko sa inyo ngayon, bali nag-upisa ito, yung mga members ng Larangan Guerrilla 2 ng CPP-NPA sa area nito. Ito rin po yung mga nakasagupa sa area ng 83rd Infantry Battalion. Kung saan isa po dito si late Lieutenant Logronyo ng 2009 na nagbigay ng nagbuwis ng buhay para sa ating mga kababayan diyan sa area. So yung mga nakalaban namin dito na mga members ng Larangan Guerrilla 2 is yun din yung mga nakapatay kay late Lieutenant Logronyo. So nung na-assign kami dito sa Bicalen Detachment way back 2016, so naka-receive po kami ng text sa mga asset natin, sa mga may nangingikil, dito sa mga gumagawa ng kalsada. Yung mga heavy equipments kasi nandoon, yan yung mga isa sa binabantayan namin. So nagsumbong itong yung isang asset natin doon, na nandoon yung presence ng mga CPP-NPA. So, ang ginawa namin, kasi nandoon ako sa Bicalen Detachment ng Caramuan, nag-inform kaagad ako sa CO ko, si First Lieutenant Valiente. So, sabi niya, advice niya sa akin, sige, kuhan ka dyan, mag-create ka ng isang team, magpadala din ako ng, mag-request ako ng other components dyan ng 97 Miko. May 2 personnel ng 97 Miko na kasama namin at 5 Capgu na nakakaalam sa area. So along the way, nung pinunta namin, sinakay kami ng vehicle. So hindi talaga kami na-intercept ng kalaban kasi lumabas kami ng Bicalen Detachment. Sinakay kami ng military vehicle, then naglipat kami. Lipat kami ng isang vehicle na civilian vehicle, then pumasok kami uli. So, nung dumating kami sa area, area ng sa boundaries ng Bicalen, papuntang Caramuan, papuntang Gibgos, nandoon nakita namin na hindi talaga kami na-detect. Kasi alas 2 ng madaling araw, doon kami binaba. Doon yung biyahe namin. So along the way, sinusundan namin, natitrace namin yung dinaanan ng sinumbong sa amin ng asset namin. So nagpaumaga kami doon. Kinaumagahan, tuloy kami sa tinatrack namin yung mga dinadaanan ng kalaban. So lately namin na-found out yung tinulugan pala namin nasa ilang meters lang, sa nagharbor din yung kalaban, nakaalis lang sila. So, sinundan pa rin namin yung trail, yung dinaanan nila. So, hanggang abutan kami ng isa pang gabi. So, January 17 kami naihaul ng madaling araw. Then, January 18, doon na kami nagharbor. Nagharbor kami, boundary ng Gibgos na.
Then January 18, nasundan namin sila hanggang papuntang sitio ng Gibgos, Karamuan. So sinusundan lang namin yung terrain nila, yung dinaanan nila hanggang na-notice ng lead scout ko. Sabi ko, sir, parang may nagkakape. So nakita ko, sabi ko, establish kaagad yung security. Sinilip namin ng team leader ko si Sergeant Maristela, Ranger din yon, si 177. Nung pagsilip namin, nagkakape, tapos may mga armas. So ang ginawa ko, ginapang namin, sinabihan ko yung ibaba yung mga backpacks natin. So dandahan tayo. So isa sa kasama ko doon sa na bumaba doon is si Sergeant Maristela. Accidentally, hindi namin na malayan, may bangin pala na maliit lang, nahulog siya. Nung nahulog siya, nagkabulagaan kami. Ako, kadikit ako, nakababa ako sa may bato, nakatagilid na ako. Si Sergeant Maristela, so mga 3 meters lang siya sa isang commander, sa isang squad leader ng team leader ng Abi Baking Kaloy. Nung nagkakitaan sila, sabi niya, so walang gagalaw, sundalo ito. So yun, na-shock yung kalaban, sir. Nakita namin na at a distance of 5 meters, sir. 3 meters yung kay Sergeant Maristela, sir. The rest, sir, mga 5 meters ng layo. So walang gagalaw. Sigaw na rin ako, sir. Walang gagalaw sa mga sundalo ito. Without hesitation, sir, nakita ko yung isang team leader, sir. Binunot niya yung baril. Kaya si Sergeant Maristela, napilitan mag-double tap, sir. Pakpak! Nagtakbuhan na itong mga sir. Hindi rin makaputok yung sa likod namin, sir, kasi medyo masukal, sir. Dadalawa lang kayo sa harap? Dadalawa kami doon sa harapan, sir. Ilan yung kaharap nyong kalaban? Sir, nung nakita namin traces, sir, mga 14 sila lahat, sir. Agoy, 2 versus 14. Ang nangyari, sir, medyo masukal kasi, sir, yung nakita lang namin, sir, yun na pala yung leadership, sir, nandoon yung mga leadership, nagkakape. Yung mga security nila, sir, napasukan namin, sir, kasi yung barangay, sir, yung barangay, sir, nandito lang sila, sir, yung mga security nila, sir, outside ng barangay, which is nandoon yung mga trail. So, ang ginawa namin, sir, tinumbok namin kaagad, sir, ng itong barangay, sir, tinumbok namin, pumunta kami sa likod. Nandun pala sila, sir. Sabay nahulog kayo? Nahulog yung isa. So, 5 meters, sir, sir, hindi kami na-notice, sir. Yun, nagkabulagaan, sir. Nung nagkaputukan, sir, takbuhan na yung naiwan yung 6 na baril, sir. Tapos, liban doon sa isa, sir, nung nagkaputukan na, sir, is nakita ko rin, sir, yung 3 pa, sir, na so 4 ang body count noon, sir. Lupit nyo, dadalawa kayo. Hindi, kasi dadalawa kayo pumutok. Sir, sir, nasa harap mo nun, sir, quick reaction natin na, sir, mag-double tap. So, gamit na gamit yun, sir. So, that time, sir, bulagta na yung 4, sir. Nagtakbuhan na yung iba, sir. So, nangyari, sir, nitrace pa rin namin, sir, kasi maraming wounded sa kanila, sir. At nag-rat-rat na rin yung K3 namin, sir. Pina-akit ko na. Yung bato kasi, sir, nandito sa kaliwa ko, sir. Pina-akit ko na, sir. Pina-rat-rat ko na, sir. Pinatubo ko, sir. So, buti hindi sila naka-rest back. Dadalawa kayo. Yun, sir. Dahil sa masukal yung area, sir. Yung hindi na rin nila, na-disorient sila, sir, at na-overwhelm sila sa putukan, sir. So, yun yung nangyari, sir, na on the spot, sir. Bulagta talaga yung, sir. 4 with 7 body counts? Yes, sir. Bali 7 firearms, sir. Tapos 4 body counts, sir. 4 body counts. Yes, yan yung una mong Gold Cross sa Bicol, yes, di ba? Gold Cross sa Bicol, sir. So, pinost ko nung 2016 ko pinost yes, sir, yan, di ba? 2016, sir. That is January 18, 2016, sir. So, binabaan po ako ni CGPA that time, sir, kasi pinakaunang Gold Cross that time na nakaupo si General Anyo, sir. So, ako po yung na-awardan niya ng Gold Cross, sir. January 23, sir. Sa 9 Oppers Brigade, sir. Under kay Colonel Yukot pa that time, sir. Siya yung brigade commander, sir.
At saka hindi biro-biro magka-gold cross sa Bicol during that Yes, time sir. dahil Ang hindi hirap naman hanapin ng kalaban sa Oo, Bicol, sir. yan. So, I-compare mo nga gaano kadaling maganap sa Maguindanao, sir, or sa Mindanao, sir, yung area ng Maguindanao, sir, ituturo lang yung kalaban, sir. Nandyan, sa may kawayan. So, sa pagdating mo sa may kawayan, sir, bago ka makarating doon, sir, mapabakbak ka na, sir. Dito sa Bicol, sir, parang karayom na hinulog mo sa damuhan, sir. Ganun kahirap hanapin ang kalaban. So, nakita ko lang doon, sir, yung TTP, sir, na natutunan namin sa, sa Ranger. Dinala namin ito, sir, kasi DRC, sir. Yan yung constant practice namin, sir. Mga rehearsals. Talagang nag-benefit kami that time, sir. So, constant practice, sir. No, yung ginawa namin, sir. So, dahil yun yung isa sa SOP, sir. Mga combat SOPs na ina-apply natin, sir. So, malaking bagay yung ginawa namin na yun, sir. Na benefit talaga kami, sir. Yung mga... Tapos bago pa na yun, sir, no? Bago namin nakuha yun, sir. Yung mga combat SOPs, sir, na hindi kami nagduduyan, sir. Kasi, isipin mo, sir, yung at the time na dumating kami, sir, nasa... Kung lang sila, sir, sa 50 meters lang, sir, doon din sila nag-harbor. So, nakadikit talaga kami, sir. Kung maingay kami doon, sir, detect. 50 meters, sir. Ang lapit lang doon, sir. Then, the next day, sir, ganun din, sir. Nag-harbor sila, sir. That time, sir, grabe ingat namin, sir. Kasi madaling araw, sir, naririnig namin sila, sir. Ganun ba yung pangalawang araw? Alam nyo sir, na. Yung pangalang araw, sir, kaya nasundan namin sila, sir. Naririnig namin sila, sir. Ang mahirap lang doon, sir, nasa disadvantage area kami, sir. Na location, sir. Kaya, kung i-favor na birahan namin, sir, na madilim, sir, parang kami yung madidihado. So, yun yung nakita namin, sir, na open na kasi, sir, eh. Sila, nasa Masukal. Hindi namin alam yung location nila. Din wala na rin ibang daanan, sir, na maneuver mo, sir. Isang trail lang, sir. So, makikita at makikita ka kagad. So, that time, sir, kahit may NFS ka, sir, hindi mo pa rin ma-locate kung saan yung exact location ng kalaban, sir, kasi may dinideploy sila sa taas, sir, eh. According sa yung sir. Ang galing din kasi nila, Oo, talagang kompleto talaga. Oo. Pero yung nga, hindi nila na nang galing kayo sa likod. Oo, sir. So, yung expected nila, sir, na dadaanan namin, sir, alam nila, sir, na sinusundan namin sila, sir. So, yung expected nila, sir, na dadaanan namin, sir, doon sila naggawa ng mga, sir, ambush position, sir. This is, nagulat sila, sir, kasi yung main group mismo, sir, yung leadership nila, sir, yung dalawang team leader nila, sir, kasama doon sa body count, sir. Kasi talagang, sir. Dalawa, doon sa apat, Opo, sir. main team leader nila Yes, ng sir, body yung count. dalawang team leader mismo, sir. Laking bagay sa mga panahon na yun yung ganun na accomplishment. Yes, sir. Bicol pa, nang hirap-hirap pumanap dyan ng kalaban. Yes, sir. Kasi grabe rin sila di ba sabi mo, Yes, sir. binabantayan talaga Sila nila yung mga nag-capture kay Lieutenant Pedilino, sir. Sila rin yung naggrupo, sir. Pero ang binabantayan talaga nila dyan, yung construction. Yes, Paano sir. nila... Bali, hinihingian nila, sir. Kinukutungan nila, sir. Kinukunan nila ng mga concert. Tinatakot nila yung mga concert. Lalo yung mga contractor, sir. Kaya yung minsan, sir, nadidelay yung trabaho doon, sir. Dahil sa ano. So, after that may encounter, sir, so, naging concert, napatuloy yung concert, na maganda na yung kalsada nun, sir. So, ngayon, sir, kompleto na talaga, sir. After 2017, sir, natapos nila yung kalsada, sir, papuntang Karamuan. So, malaking bagay ba yun na napatay nyo yung mga team leader na yun? Yes, sir. Kasi yun yung mga, talaga, sir, yun yung mga kilalang leader doon, sir, na may katungkulan, sir, na nagkakandak ng mga Sparrow, bumibira sa mga tropa at sa PNP, sir. Lalo na sa PNP doon sa area. Tapos mostly, yun yung dalawang team leader na yun, sir. Sila talaga yung nangunguna dyan, sir, na nangingikil sa mga, nag-house to house, sir. Kaya no choice yung mga tao doon, sir, kundi magbigay talaga. Kasi silang kilalang mga Sparrow doon, sir. So, paggabukan, sir, wala silang ginagawa, sir. Nagda-drive sila ng mga habal-habal, sir. So, sila na rin yung mga team leader, sir. Sila rin yung mga habal-habal driver, sir. Pag makachempo siguro sila ng tropa, sir, yung isa sa mission nila, sir. Pag nakachempo sila ng tropa, isasakay nila, ihatid nila doon kung saan nila pwedeng itumba yung tropa. So, wala pa namang nangyari doon, sir. Pero yun yung isa sa
tingin ko sir na naging pinaka-main na nila sir, na pinaka-main na mission nila sir, no, makakuha ng information sa tropa. So mostly dyan sir sa area na yun sir is nagka-conduct sila ng mga sniping sir. So yun din yung mga team leaders na yun sir, na bihasa na sa mga cancer sniping ng cancer ng tropa. May maraming na-snipe na tropa talaga dyan sir sa area ng Karamuan sir. And then, yun na. Yun yung una mong encounter kasi as a lieutenant na, di ba? Yes sir. So anong feeling noon na parang, uy, okay ah? Yes sir. That time sir, iba na yung cancer na nakita ko sir, yung mga previous encounters ko sir nung EP pa ako sir. So yung experience ko na yun sir, parang naggamit ko siya sir ba sa during my cancer nung naging officer na ako sir. Nagkaroon ako ng idea, ng techniques, nakuha ko, na-adapt ko yung mga cancer, mga expertise ng aking mga former CEO sir, pinagkukumbine ko sir, nagamit ko sir kung paano ko sila i-cancer, lalo na sa management at cancer, employment ng mga firepower sir. So para sa akin sir, hindi ako nahirapan sir kasi na-analyze ko at alam ko sir kung ano yung magiging takbuhan ng kalaban. So naaabangan ko sila sir. So yun yung nakita ko sir na naging advantage ko bilang isang cancer, platoon leader sir. And then, here comes Marawi. Yes sir. So, sa unang araw ng Marawi, nandun ka. Yes sir. Sige nga, ano yung unang araw ng Marawi at gaano katindi yun? Ikumpara mo na, siyempre, Maguindanao veteran ka na. Yes sir. Bicol, okay lang yun. Kumbaga, Yes, NPA area, okay lang yun. Pero ito na. Yes sir. Marawi ka na. So that time sir, during Marawi Siege, ako po isang platoon leader po ako ng scout platoon ng 49IB. Kasama ko po dito si late First Lieutenant Morales na company commander ng Bravo Company ng 49IB. So that time sir, 2 PM sir, na-inform kami sir kasi actually sir, exhibition game namin sa basketball nun sir together with the mayor ng Butig sir, ni Mayor Pansar. Kasama namin yung anak niya sir at yung mga star players niya sir, naglalaro kami ng basketball. Sa Marawi o sa Butig pa kami that time sir. So hindi namin alam sir na nagkagulo na sa Marawi sir. Nakita namin sir, may mga PNP sir na napapaluwa sa gilid. Tinanong namin sir, ano nangyari? Sir, yung Marawi sir, pinasok ng ISIS. Ganun ba? So, hindi namin natapos yung laro sir. Automatically sir, diretso kami sa batalyon sir. Organize si Lieutenant Colonel Arnel Bautista sir, yung company commander namin. Commanding officer ng 49IB sir. No, na sabi niya, organize tayo ng 2 platoon kasi that time sir, nagkaroon ng combat operation dito sa area ng Maging. So lahat ng mga company namin sir is nandoon sir, nakatutok sir, nakapasok doon sa area ng Maging. So ang naiwan that time sir is 2 platoon lang kami sir, liban doon sa security sir ng batalyon. So may 2 ready sir na yung reserve na company na platoon sir, yung isang platoon ng Bravo Company at yung scout platoon ng 49IB. So kami yung naka-ready that time sir. At around 7 PM sir, hinaul na kami sir papuntang Kilala Detachment, which is sir, mga malapit na lang ito sa no, sa Marawi City. Mga na lang yun sir, mga 3 kilometers sir. Doon papuntang City Hall from Kilala Detachment to Marawi City Hall sir. So yung mission namin that time sir is i-rescue si Mayor. I-rescue si Mayor sir, Gandambra sa Marawi City Hall sir kasi napalibutan daw sila ng ISIS. So along the way sir, nung nasa Kilala Detachment kami sir, na-brief kami ng company commander doon sir na yung Marawi City is may hinold na dyan sa Petron Station, sabi niya. Mayroong pinatay dyan na mga sibilyan at nandyan naka-blocking yung ISIS, sabi niya. Mga anong oras yan? Na yun sir, dumating kami sir, 7 PM sir. Gabi na. Opo sir. Kasi gabi. unang putukan, 2
Yes, sir. Alas 2, sir. Nandoon na yun, sir. LRR, tsaka Yes, Port sir. SRC Bumanat. Yes, sir. So, 7, gabi na. Gabi na kami, sir. By land kayo? O By land, sir. From Butig, sir. Biyahe kami, sir. Papuntang Kilala Detachment. Mm. So, nakarating kami doon sa Kilala Detachment. Marawi City na yun, sir. Oo. Oo. Nung nakarating na kami doon, sir, yun, sir, after the briefing, sir, nag-pray kami, sir. Kasi alam na namin, sir, mapabangga kami. So, ang mission Paano namin, nyo sir, alam na mapapabangga kayo? kasi naririnig namin yung putukan, sir, eh. Lakas na. At Oo, tuloy-tuloy sir, na. putukan, sir, tuloy-tuloy. Tapos, nag-warning shot din yung mga IC, sir, kung saan sila. Siguro, yun yung sign nila, sir, na nakaposition na talaga sila, sir. So, may dalawang daanan doon, sir, papuntang City Hall, sir. Yung isa, sir, is papunta dito sa sir. Meron ditong papuntang sir, Lasureco, sir. At meron din papunta ditong sir, Petron Station. So, ang pinili namin, sir, dito sa Petron Station, sir, kasi mas malapit dito, sir. Yung sa Lasureco kasi, sir, marami pang dadaanan. Which is yung Lasureco, sir, marami na rin pinatay doon ng mga employee ng Lasureco, sir. At the same time, nandun na rin naka-blocking yung ISIS, isang grupo sila doon, sir. Then, yung dito sa Petron, sir, naglalakad kami, sir, nakarating kami doon, sir, ng from 7, sir, kasi gabi na, sir. May kuryente pa ba nun? Wala na. Wala, sir, totally blackout na, sir. Blackout na. So, kung imagine mo, sir, that time, sir, nakisabay din yung panahon, sir, zero visibility, sir. Wala talaga kaming, may makikita, sir, ilaw, pero ilaw lang, sir, yung kalsada, sir, titigan mo ng, tagal mo titigan, sir, hindi mo sir, hindi mo, aninagan mo lang siya, sir, as in, zero visibility na, yung, siguro, sir, makita mo lang, sir, mga 10 meters, sir, makita mo, sir, na, pero the rest, sir, madilim na talaga, sir. So, along the way, sir, dandahan kami, tactical kami, sir, nakarating kami ng 11, sir, which is malapit lang sana yun, sir. 11 p.m., sir. So, 4 hours 23. kayo? Yes, sir. From 7, sir. 7, papunta ka, sir. Nakarating kami ng 11, sir, sa Petron Station. So, that time, sir, nagkon ako, sir. Kasi ako yung leading, sir. Sabi ko kay Sir Morales, sir, ako leading. Kasi kilala ko yung scout platoon. Karamihan doon, sir. Inipon, sir. Karamihan doon, sir, ranger. Sir, ako nang mag-leading, sir. Ikaw, sir, sa likod ka, sir. So, nangyari, sir, along the way, sir, may nakarating kami sa vicinity ng Petron Station, sir. May nakaharang na elk truck. So, nangyari, sir, in-inform ko kagad, sir, may possible, sir, nandito na tayo. Sige, sir, mag-OP muna ako, sir, gamitin ko ng NFS. So, dinikitan ko yung elk truck, sir. Dumikit ako sa elk truck. Doon sa elk truck, sir, kasi puti yun, sir. Doon ako nakasipat-sipat ako ng NFS, sir. So, galing doon, sir, 15 meters, sir. Nandoon yung, sir, 10, nakita ko kagad, sir, na ISIS. Sabi ko, uy. Tapos may kumasa pa ng baril, sir, sa may guard post. Sabi ko, guard post ng Petron Station, sir, kasi may guard man doon, sir. Guard post siya, sir. Tapos nakasirado yung Petron Station. Tapos tiningnan ko, sir, yung gamit nila na flashlight, sir, na, yung ginamit nila ilaw, sir, is yung sa lighter, sir, na ginaganon lang niya. Yung maliit lang siya, sir. Pero nung naka-NFS, sir, kitang-kita talaga sila lahat, sir. So, nangyari, paglingon ko ngayon, sir, nandito na pala sa kanan ko, sir, si Sir Morales. So, anong meron dyan? Sabi niya, sir, nakita ko, sir, 10 nandito, sir, sa baba ng guard post. Nasa 15 meters lang yan, sir. Sabi ko, banatan na natin. Sabi ko, sir, i-plaster muna natin yung K3 60 ko, sir, at yung tubo. Kaya kung mag-retaliate yan, sir, at least natin, sir, overwhelmed din sila. Sabi ko. Kasi iba yung experience mo na talaga maganda daw. Oo, diba? so yun yung nakita ko kagad, sir. Kasi dihado yung terrain namin, sir. Nasa gitna kami ng kalsada, sir. Tapos puro barbed wire pa yung gilid, sir. Sabi ko, paano kaya natin makuha nito? So, nakahakbang lang ako ng 2, sir. Pupuntahan ko na sana, sir. Bigla kami pinutukan, sir. Tinamaan kaagad si Lieutenant Morales that time, sir. Bulagta siya, sir. Tapos na RPG kami, sir. So, talsik. Yun yung unang wounded ko, sir. Na tinamaan ako, sir. Na sa kamay, sir. Nasunog yung buhok ko, sir. Sa RPG. So, buti, sir, parang... Dumaplis lang yung RPG sa'yo. Sir, yung blast niya na, sir. Natalsik ako, sir, eh. So, tayo ako, sir. Sabi ko, akala ko, sir, nagnanamb na yung paa ko, sir. Pati yung left arm ko, sir.
nagnanam na. Sabi ko, patay. Sabi ko, tinamaan ata ako. Sabi ko, nung sir, buo pa naman. Pero si Lieutenant Morales, sir, nasa ilalim na siya ng gulong ng L-truck, sir. nakagapang pa siya. Natumba, sir. Hindi na siya makagalaw, sir. Buhay pa. Buhay pa, sir. Naghihingi na ng tulong, sir. Sabi ko, sir, standby. Sabi ko, iplastar ko muna ng tropa. So, panay putok nila, sir. Yung target nila, sir, yung L-truck. Kasi yung RPG, sir, gusto nila itama doon, sir. Lumalampas man, sir. Pati yung tubo, lumalampas doon sa L-truck, sir. Tingin ko, sir, yung kalaban that time, sir, is nakadapa. Kasi yung putok nila, sir, pataas na. So, nangyari, sir, nang nakita ko na tumataas yung putok nila, sir, kasi yung mga tracer nila, sir, mataas. Doon ako tumayo, sir. Pinulot ko yung mga tropa, sir, na tayo, punta sa gilid. Ayun, sir. Hanggang na buo ko, sir, yung pati yung sa Bravo Company, sir. Naka-skirmish na kami, sir. Naka-all-around defense na doon sa may karwas, sir. Nakatabi lang din ng L-truck, sir. Tapos, nag-mission na kami, sir. Sabi ko, hindi man namin kaagad makuha si Conser kasi parang open, may space kasi doon, sir, na open bago mag-L-truck, sir. So, iniisip ko, sir, baka makita, baka madagdagan yung casualty. So, siya lang naiwan doon? Siya lang doon naiwan, sir. So, ang ginawa ko, sir, nag-organize ako ng Conser, 2 tropa, sir, na hihila sa kanya. Iniisip ko kasi, sir, kung ako hila, what if ko tinamaan ako, wala na magkukuman dito sa pansa. Sabi ko, ganito, plaster ko yung K3, sir, tubo. Pinapaputok-putok ko na, sir. Pukpukan ba? Matindi rin yung resistance ng kalaban? Grabing kon, sir. Grabing resistance that time, sir. So, nangyari, sir, nung pumutok na yung 60 namin, sir, kaya sabi ko, yung 60 talaga ang kuwan ko, sir, kasi yan yung pang-cover fire talaga natin, sir, eh. Yung experience ko bilang isang 60 gunner noon, sir, dala-dala ko ko 60! Sabi ko, plaster ko siya, sir. Binigyan ko ng, sir, yung squad leader niya, sir. Ko rin, sir, pinapaalalay ko, sir. Pati yung, niya, sir, ammo bearer. Yun, sir, sir, nagbulyong fire kami, sir. Tapos sabay takbo ng dalawa, sir, hinila. Nakuha namin si First Lieutenant Morales, sir. Tapos in-applyan kaagad namin ng first aid nun, sir. Yun lang, sir. Yung tama niya, sir, medyo fatal talaga, sir. Kasi tinamaan siya sa kaliwang braso, sir. Tumagos dito sa likod, sir. Medyo malaki, sir. Sir, lumaki yung butas, sir. So, doon yun, sir. Yung nakita ko, sir, parang loss of blood talaga ang kanya doon, sir. Doon, namatay siya sa'yo? O sa ano? Doon na, sir. Namatay sa sir. Siyang naunang casualty na... Yes, sir. The first casualty during the Marawi siege, sir. Oo nga, oo nga. Hindi si late Aboyabor, no? Hindi, sir. Sumunod po si sir. The next day, sir. The next day. So, ang first day talaga, si late Lieutenant Morales. First Lieutenant Morales, sir. Anong feeling mo nun na ito parang ang ganda ng ano mo na nadiskartehan mo sana pero talagang tinamaan sir. talaga, so, di ba? Yun yung, sir, grabing pa namin doon, sir. Masakit din sa part ko, sir, kasi sir, although na nakafocus naman ako, sir, kasi dahil mga experience ko, sir, marami na rin ako nakikon, sir. May mga kasamaan din ako na-experience din, sir, na namatay sa likod ko, sir. So, alam ko, sir, paano nila sir, yung TC3, sir, no? Yung paano nila i-save yung sir, casualty. So, nakita ko, sir, ginawa naman yung part natin, sir, na para ma-save siya. However, sir, yung nakita ko doon, sir, is yung masakit lang doon na part, sir, una-una, sir, yung story kasi namin ni Sir Morales, sir, yung father niya, sir, is dating tropa ko, sir. No. Dating tropa ko yung father niya, sir. Bali, nung na-assign ako sa Arescom, sir, bali, sir, training model ko yung father niya, sir. Yung pinagmamalaki palagi niya yung, sir, yung anak niya, sir, na magkasama mo ito, ranger din ito. Then, that time, sir, 37 days pa lang, sir, namatay din yung kuya ni late Morales, sir. Sa concert through medical medical management ata yun, sir. May complications sa heart, sir. Officer din, sir. Ha? Oo, sir. So, dalawa yung namatay, sir. Hindi pa nakapag 40 days, sir. Namatay naman si late Morales. So, yun yung part din. Tumawag yung father niya kinabukasan, sir. Nung na-settle down na kami, sir. Yung that time, sir, is nire-rescue na namin yung almost nasa 1,000, 2,000 civilian, sir. Pinapalabas na ng Marawi, sir. Ina-assist namin, sir. Tumawag yung father ni late Morales, sir. Nakikibalita, sir. Sabi ko, sir, sabi ko, yung anak niya, sir. Sabi ko,
sir, sabi ko, sorry talaga sir, ginawa namin yung part namin. Kaso lang sir, sir, ito, medyo malala yung medyo fatal talaga ang kanya sir. Tapos, hindi ko rin masisi yung sir, walang makadaan na any vehicle sir na makarescue sa kanya. Kasi hindi naman, wala, hindi, sir. Sina Major Alvarez kasi, yung mission nila sir, kunin siya eh. Yes sir, that time sir, nasa Marina out na si Major Alvarez sir. Pin down na siya doon, di ba? Pin down na rin siya doon sir. So, yun yung second mission namin sir, i-rescue siya. Si Major Alvarez sir. Kasi kayo lang nasa loob na nun, di ba? Yes sir. So, Aray, so anong nangyari naman doon? So actually sir, bago namin na sir, yung hanggang ang putukan nun sir, no, from 11 sir hanggang alas 5 ng gabi ng umaga sir. Wala kaming tulugan nun sir. Ganun ba? Ni-rush up namin yun sir hanggang nakuha namin sir at umatras yung kalaban nun sir. So yung area na yun sir, yung stronghold na sa southern portion ng Marawi City sir. So kami po yung nakakuha nun sir. Oh, kasi sa mapa, yun sir, lang talaga yung stronghold doon eh. So yun na rin yung ginawang trident doon sir. Doon nakaposition yung sir. So yung pinakaunang nakakuha doon sir, kami sir. Yung 49 IB sir. So yung stronghold din sir, kung hindi rin yun makuha sir, walang makakadaan din doon sir. Na sir, na kung nandoon sila sir, no, kung naka-prepare talaga sila sir. So kami yung unang napabakbak doon sir. So the next following day sir is yung mission namin sir is i-rescue naman si Major Morales sir nandun sa area. So Major Alvarez. Major Alvarez sir. So may dumating na Simba fighting vehicle sir. Yung gusto sana nila mangyari sir is magkalsada kami sir. Along the way sir na pupunta na namin sir kasi yung kalaban sir nasa 100 meters. Yung may isang bahay doon sir na pinestuan nila. Imadadaanan mo kasi sir papuntang So mangyari sana sir, plano namin sir, papasukin namin sir. Sasabayan namin yung Simba sa kalsada. So yung isa sa plano namin sir, papunta pa lang kami sir, tinamaan kagad ng sniper ng kalaban yung may brake ng sir, yung brake hose ng Simba sir. Parang nawalan ng preno sir, umatras na sir. So kami sir, naiwan sir. Sabi ko, wag natin ituloy, i-atras tayo kasi yung inaasahan natin na mag-cover fire sa atin na irarush up yung isang building. Sir, tinamaan na. So, wala talaga kaming cover fire noon sir. So, napilitan kami umatras sir. So, hinantay namin yun sir. At, sir, May 25 sir, dumating na yung Percy service sir, under kay Colonel Yongke. So, doon na sir, na-brief ko siya sir, itong nangyari, ito. So doon pumasok sa iyo yung yes sir, yung na sila, Percy RB. Yes sir. Kasi noon ano ka na ilan lang kayo. Yes sir. At least ito buong batalyon. Sir. So yung 44th IB sir, ganun din sir. Nandoon na rin yung isang platon niya sir sa taas. So yung Percy RB sir, doon na nag-start sir kung paano nakuha nakuha ng Percy RB si Major Morales sir. Yung execution nila sir. Kaya nakuha nila yung sir, the next day na sir. 2 to 3 days. 2 to 3 days. Pero ikaw nang pahinga muna bago sa that time sir, ginawa sa akin sir is binaba ako doon pa rin ako sa sir, kami yung nag-security doon sir. Kasi di pwede iwan yung Petron Station sir. So ako yung naging security doon sir, blocking ako doon sir. Para kung may papasok pa na tropa sir, sasaluin ko sir din. Ituturo kung saan sila dumaan sir para maka-connect naman doon sa kabilang tropa sir na kung saan sila nakaposisyon. So yun ang first. Yes sir. So that time sir, naka-recover kami ng ICOM radio ng kalaban sir. So doon nag-start yung sir. Yung ibang kwento ko na doon sa loob ng Marawi sir is bilang isang sergeant. Okay. Sige.